Mayroong isang player sa Knicks ang nag-request na sa kanyang coach na babaan ng workload ng mga starter. Ito ay si Mikal Bridges para ma-secure ng Knicks ang title run nila pagdating ng playoffs. Base din kay Bridges, hindi na rin natutuwa yung katawan nila sa heavy minutes na nilalaro at dapat alam yun ng coach. Meron naman silang good enough team at bench guy na nakakapaglaro din naman ng maayos. Hindi nila kailangan na ang isang player ay makapaglaro ng nasa 48 or 47 minutes sa isang game. Si Bridges ang may hawak ng active record sa longest streak ng consecutive game. Siya ang naging spokesperson sa pagiging durable ng mga player. Na sa pagtagal, sumuko rin pala siya dito sa Knicks. Siya ang number 1 sa minutes per game at kahit sa overall minutes. Kahit back-to-back game, naglalaro siya ng more than 35 minutes per game. Ang naging reason pa ng mga talo ni Coach Tom Thibodeau sa playoffs na i-injured yung mga starter niya at main player dahil sa heavy workload sa regular season pa lang. 3 starter niya ang nasa top 10 ng minutes per game. Yung isa na injured na, si Jalen Bronson. Ang usual na nangyayari kasi kapag postseason, shorter rotation. Hindi pa yon kalimitan ginagawa sa regular season. Ang Knicks ay lamang pa naman sa ngayon ng 5-game kontra sa Bucks at Pacers. Nanalo naman ang Knicks kontra sa Sacramento noong nakaraan, na ngayon yung Kings 2 sunod na talo na. Ang Knicks may natitira pang 18 games sa regular season. Ang kailangan nilang ingatan doon na hindi ma-injured talaga at hindi mapagod si Karl Anthony Towns. Dahil sa 57 games na ang nalalaro ni Towns at hindi siya masyadong nawawala ng matagal ngayong season. Sa loob din ng 6 na season, ito ang ikalawang taon niya na may pinakamaraming games na nalaro. Nung nakaraang season, naoperahan siya sa tuhod sa Minnesota pa. At baka pagdating ng playoffs, dun pa bumalik ang injury niya dahil sa heavy workload. So hindi lang naman yung ibang mga teams na nagkakaroon ng problema sa injury. Ang Lakers magkakaroon ng 5-game showdown, 2 sa Bucks, 2 sa Nuggets, yung isa pa versus Suns. Kaya showdown, 3 set ng back-to-back game ang mangyayari sa Lakers sa loob ng 1 linggo. Pwede kasi silang bumaba sa standing nun kapag hindi sila nakakuha ng magandang record. Si Luka may report ng injury at listed siyang questionable sa game sa Milwaukee Bucks. Tapos susundan pa yun ng game sa Nuggets. Kahit nung Nets, injured na nun si Luka pero nakapaglaro pa rin. Si LeBron naman kung maglalaro siya based dito kay Rich Paul, nakadepende na sa kanya dahil ang control nun ay na kay LeBron kung kailan siya babalik. Yung groin injury ni LeBron, 1 to 2 weeks ang nakalagay na timeline. Pero tatamaan kasi nito yung heavy schedule na meron ng Lakers. Si Hachimura naman base kay Redick, nasa return to play protocol na. Within the week, magkakaroon na ng update kung kailan siya makakalaro. Expected, hindi siya makakapaglaro versus Denver Nuggets, ang last game sa road trip ng Lakers. Probable next week na makapaglaro si Hachimura. Ganon din si Jackson Hayes na wala pang clear status kung kailan ang return date niya dahil sa right knee contusion. Si Dorian Finney-Smith naman makakabalik na sa lineup ng Lakers after niyang ma-miss yung game sa Nets dahil sumasakit yung paa niya. Nilagay agad siyang available na makakapaglaro. Yung tapatan kasi ng Lakers at Nuggets, magkakaroon ng 1 araw na pahinga yung Denver. Ang Lakers naman mula sa East, bibiyahe papuntang West. Ang Milwaukee Bucks na makakatapat ng Lakers galing din sa 3 sunod na talo at galing pa sila sa back-to-back game. Sunod-sunod din yung makakatapat ng Bucks ng mga tough team sa mga susunod na araw kaya must-win situation yung game nila sa Lakers. Based naman sa number of wins, ang Lakers ngayon ay number 4 sa West. Pwede silang bumagsak ng number 5 dahil yung Houston nasa 40 wins na. Kapag nadisgrasya sa 5-game showdown yung Lakers, pwede silang maabutan ng Golden State at Minnesota sa standing.